Inanunsyo ni Hana na may praktikal na training ang klase kinabukasan at hinati niya ang mga estudyante sa tig-3 grupo. Napunta si Himawari kina Kei at Sosha. Napunta naman si Koaki kina Harika at Soul. Gusto ni Hana na gumaling sila sa teamwork at samahan. Pauwi, pinag-usapan ni na Himawari at Koaki ang misyon niya. Sinabi ni Himawari na siya na ang bahala kay Kei sa training. Hindi nakipag-fist bump si Koaki at sa halip ay binalaan siya na huwag ipaalam kay Kei ang sikreto niyang misyon. Kinabukasan, pinili ni na Sosha at Himawari si Kei bilang leader ng team. Sina Harika at Soul naman ay pinili si Koaki bilang leader dahil mas matanda siya. Sinabi ni Hana na may regalo ang pinakamagaling na team. Sinubukan ni Konashi na kausapin si Kei pero umatras din. Sina Eiki at Osaka ay nagbanggaan ng yabang kung sino raw mas malakas ang team. Binalaan ni Hana ang lahat na huwag masyadong lalalim sa gubat. Unang activity ay tree climbing relay. Masyadong nakafocus si Koaki sa pagbabantay kay Kei kaya pumalpak siya sa performance. At nagreklamo ang mga katim niya. Ang team ni na Eiki, Suzu, at Ian ang pinaka-winner sa test na ito. Sa Shuriken test, na-distract ulit si Koaki at ang team ni na Himawari ang nag-number 1. Nag-break sila para magluto ng tanghalian. Sa halip na kahoy, gumamit si Candy ng lightning release para magsindi ng apoy at wow ang mga katim niya. Binigyan sila ni Hana ng ingredients at recipe ng curry. Hinayla ni Himawari si Koaki sa tabi at ipinaliwanag na may crush si Eiki kay Kei kasi mali ang intindi ni Koaki sa chismis ni Sosha. Hinayla naman pabalik si Koaki ni na Harika gamit ang kakaicho. Palihim pa ring nakabuntot si Konashi kay Kei. Nagreklamo sina Soul at Harika na wala raw ang bag si Koaki kaya si Harika na ang naging leader. Inabot nila ang curry kay Koaki at sinabing bumawi na lang siya sa hapon. Habang naglilinis, humiwalay si Kei sa grupo kaya humingi ng tulong si Himawari kay Koaki. Sinabi ni Mimi ang direksyong dinaanan ni Kei at pinaalala ang babala ni Hana tungkol sa pagpasok sa malalim na gubat. Nakita ni Koaki si Konashi na sinisisi ang sarili niya tungkol kay Kei. Nakita si Kei na naghihintay sa malaking puno, may note na humihingi raw ng payo. Dumating si Himawari pero hindi pala siya ang nag-iwan ng note. Si Konashi pala yon, pero tumakbo siya nang makasalubong ang isang flame bear. Gusto sana niyang magtanong tungkol sa sweets niya para sa contest dahil matagal na silang may tindahan ng matatamis pero nahiya siya. Tumakbo sina Himawari at Kei palayo sa oso. Si Hana ang nagdikoy para makatakas sila, ginamit ang wind release para pigilan ang oso. Dumating sina Koaki at Konashi at nalaman nilang si Hana ang lumalaban. Natalo ng apoy ng oso ang wind release ni Hana, pero dumating si Koaki at sinipa ang oso palayo, tapos isang suntok lang, bagsak agad. Pinagalitan ni Koaki si Hana dahil hindi niya natalo ang oso. Si Konashi naman ay naging super fan ni Koaki at nagkalakas ng loob na huwag na mahiya. Nang magkita ulit ang team ni Kei, nagsorry si Konashi at nagtanong tungkol sa sweets niya. Binibigyan siya ni Kei ng magandang feedback. Narinig ni na Soul at Harika na may hinarap na kalaban si Koaki at sinabihan siya na lagi raw siyang umaatres sa kanila. Sa hapon ng mga test, biglang nagpakitang gilas si Koaki at tinalo ang lahat kaya nagbago ang tingin ng katim niya sa kanya. Sa huli, ang team ni Kei ang may pinakamaraming puntos. Nalungkot si Himawari dahil hindi sila naging team ni Koaki, pero inamin ni Koaki na nagawa naman niyang protektahan si Kei. Sa halip, nagreklamo siya tungkol kay Hana. Si Konashi naman ay tuluyan ng humanga kay Koaki. Pagkatapos ng klase sa academy, si Koaki ay na-assign maglinis. Habang magsha-shopping naman si Himawari kasama si Kei at si Batora na mangangasiwa sa kanila. Kampante si Koaki dahil may mga Jonin na nagbabantay kay Kei sa labas ng academy. Sinubukan ni Himawari na kausapin sina Osaka at Nien pero sinungitan siya ni Osaka. May dalawang lalaking nakamask na nanonood sa kanila mula sa bintana. Nagsorry si Nien kay Himawari pero okay lang naman sa kanya. Sinundo si Nien ng mama niya sa academy. Binati ng dalawa ang isa't isa. Tinanong ng ginang ang tungkol sa nanay ni Osaka ngunit hindi makasagot ang bata kaya inisip ng nanay ni Nien na baka busy na naman si Hibari gaya ng dati. Tumanggi si Osaka sa alok na ihatid siya pauwi. Nagtanong si Himawari tungkol kay Osaka at sa mama nito pero nagulat si Osaka kaya nagsorry si Himawari. Biglang dinukot ng mga nakamask na lalaki sina Himawari at Osaka. Naiwan sa sahigang sunflower na palawit ni Himawari. Nag-away ang mga kidnapper kung bakit sinama pa si Himawari. Dahil mas lalong magulo ang ransom. Hindi naniniwala si Osaka na magbabayad ang mama niya. Dumating ang leader nila na si Aniki. Habang palabas ng academy, nagkita si Koaki kina Batora at Kei na naghahanap kay Himawari dahil hindi ito dumating. Nagtaka si Koaki at nakita niya sa sahigang palawit ni Himawari.
Naalala niya na kasama nito sina Osaka at Nien noong huling nakita niya siya. Alam ni Batora kung saan nakatira si Osaka dahil nag-research siya ng mga lugar na pwedeng puntahan ni Kei. Binugbog ni Aniki ang mga kasama niya dahil may extra hostage. Napansin ni Himawari na shinobi si Aniki at kampante siya na mahuhuli rin sila, kaya chill lang siya. Nakilala ni Aniki si Himawari bilang anak ng 7th Hokage. Dahil nag-iwan na sila ng ransom note sa bahay ni Osaka, nagdesisyon siyang ibenta si Himawari sa taong may galit sa Hokage. Dumating sina Koaki, Kei, at Batora sa bahay ni Osaka. Binasa ng mga kasambahay ang ransom note pero inagaw ito ni Koaki at pinabasa kay Kei. Naisip nila na magkasamang dinukot sina Himawari at Osaka. Gusto ni Kei na ik-ek si Nien. Sinabihan nila ang mga kasambahay na kontakan ng magulang ni Osaka na nasa taping ng bagong project. Tinanong ulit ni Himawari si Osaka tungkol sa mama niya. Sinabi ni Osaka na wala na siyang pakialam dito pero ayaw niyang magpaliwanag. Nag-aalala ang mga kidnapper na baka bitayin sila dahil sa pagdukot kay Himawari. Sinabi ni Himawari na hindi gagawin iyon ni Naruto at baka patawarin pa sila kung magsosorry sila. Ikinwento ng mga kidnapper na napunta sila sa krimen dahil wala silang makain. Bagsak sila sa academy at hindi tumatagal sa trabaho. Si Aniki, na dating genin na tumakas sa mission na ayaw niya, ang kumupkop sa kanila. Sinuntok ni Aniki ang isang kahon sa likod nila at sinabihang sobra na ang daldal. Sinabi rin niya kay Himawari na sumuko na dahil nasa lugar sila na bihirang puntahan ng tao. Sa bahay ni Nien, nalaman ni Koaki na dinukot sina Himawari at Osaka matapos silang maghiwalay. Alam ni Nien na kailangan bigyan ng space si Osaka kapag upset siya tungkol sa mama niya na kaibigan pala ng mama ni Nien. Sinabihan si Nien na samahan si Osaka para hindi siya malungkot dahil laging busy si Hibari, pero friends talaga sila. May naisip na plano si Nien kung paano sila mahahanap. Nakatulog ang mga kidnapper. Hinikayat ni Himawari si Osaka na tumakas. Inatake ni Himawari si Aniki habang ginapos ni Osaka ang paa ng isa pang kidnapper. Lumaban si Aniki at pinigilan ng mga kasama niya na saktan si Himawari. Nakiusap si Osaka na pakawalan si Himawari dahil siya naman talaga ang target. Biglang bumagsak si Koaki mula sa kisame at nailigtas ang mga bata. Dumating din sina Nien, Kei, at Batora. Gumawa si Aniki ng fire release wall at inatake si Koaki. Walang epekto ang apoy kay Koaki at isang bagsak lang, tulog agad si Aniki. Habang inaayos ng pulis ang lugar, ibinalik ni Koaki ang palawit ni Himawari. Kinamusta ni Himawari ang dalawang kidnapper at tinanong nila kung okay lang siya. Positive pa rin si Himawari sa kanila. Ipinaliwanag ni Nien kay Osaka na nahanap niya sila gamit ang drone. Dumating si Hibari para kamustahin ang anak niya, ikinagulat ni Osaka. Akala niya ay wala nang pakialam ang mama niya dahil itinapon nito ang isang bagay na mahalaga sa kanya. Ipinaliwanag ni Nien na magkasama ang mga mama nila sa paggawa ng sensing feature ng drone. Base sa jutsu ng Yamanaka clan para mahanap siya. Nagkaayos sina Osaka at Hibari. Ang itinapon pala ni Hibari ay expired na puding lang. Inimbitahan niya ang lahat na kumain ng puding. Nagsorry si Osaka sa lahat. Habang minumura ni Aniki ang kapalaran niya at ang hindi pinangalan ng boss na nag-utos sa kanya, may isang nakahod na tao na nakatago sa mga puno at palihim na minamasdan si Kei. Nag-e-ensayo ang klase ng isang dula tungkol sa 3 Sannin para sa paparating na festival. Si Koaki ang gumanap na si Katsuyo. Si Eiki, na gumanap bilang Jiraiya, ay inaasar siya. Si Kei, na si Tsunade sa dula, ay super excited. Si Osaka, na gumanap bilang Orochimaru, ay medyo tampo dahil pakiramdam niya mas bagay sa kanya ang role ng 4th Hokage, pero si Himawari ang pinili ng lahat dahil apo siya nito. Pinuri ni Himawari ang galing ni Osaka bilang Orochimaru. Para mas mukhang legit ang acting. Hiniling ni Osaka na magdala ang lahat ng peking forehead protector. Pag-uwi nila galing academy, may ibang shinobi ng Konoha na pumalit sa pagbabantay kay Kei. Kinabukasan, naglabas ng balita si Sosha tungkol kay Eiki na nagbabasa ng mga icha-icha book ni Jiraiya para matuto sa role niya. Napahiya si Eiki kaya pinunit niya ang mga kopya. Nagsuot na ng forehead protector ang lahat pero nakalimutan ni Himawari ang kanya. Inalok siya ni Koaki ng protector niya pero tumanggi siya at sinabing itago na lang iyon dahil pwedeng mabuking na genin si Koaki. Lalo na kapag nalaman ni Sosha. Nakita at narinig iyon ni Eiki at sinumbong niya kay Sosha. Nag-isip sila kung bakit ganon ang kilos ni Koaki at hinala ni Eiki ay may masamang sikreto ito. Tinatanong ni Sosha ang ebidensya kaya ipinakita ni Eiki ang isang sulat na natanggap niya ng palihim. Dahil doon, binabantayan niya si Koaki. Gusto pa ni Sosha ng mas solid na proof kaya sinabi ni Eiki na kukunin niya ang forehead protector ni Koaki.
Umaasa si Sosha na totoo yun para bongga ang balita niya. Pagkatapos ng mas maraming ensayo, kinamusta ni Koaki si Kei. Nagtataka si Kei kung bakit pinili ni Orochimaru ang landas na lumayo sa mga kaibigan niya. Siya mismo ay gustong manatili kasama ang mga kaibigan niya sa academy. In comfort siya ni Koaki at bumalik ang saya niya sa pag-ensayo. Pag-alis ni Kei, kinausap ni Koaki ang nakatagong si Eiki. Pinagalitan niya ito sa kakahabol kay Kei at binyantaan na babanatan siya kapag hindi tumigil. Dahil hindi niya manako ang protector sa normal na paraan, naisip ni Eiki na gamitin ang role ni Koaki bilang Tatseo. Biglang nilapitan ni Sosha sina Koaki at Himawari at tinanong tungkol sa forehead protector. Hindi sila sumagot at sumama na lang sa iba para tingnan ang entablado na halos siniyan ang gumawa kasama ang tulong ng lahat. May dala ring camera si Sosha. Sa rehearsal, pinalitan ni Eiho si Eiki bilang Jiraiya na dati ay si Manda ayon sa hiling ni Eiki. Nagtaka si Koaki. Habang naglalaban sina Manda at Katsuyo, napabagsak ni Eiki ang forehead protector ni Koaki. Pero naitago agad ito ni Koaki bago makuhanan ng litrato ni Sosha. Doon niya napansin na magkakampi pala sina Eiki at Sosha. Nag-improvise si Eiki at isinama si Osaka para gumawa ng summoning Rashomon. Nakuha ni Eiki ang protector pero nakatapak siya sa hindi pa tapos na set kaya gumuho ito. Pinrotektahan ni Koaki sina Eiki at Kei. Tumakbo si Eiki para ibigay ang protector kay Sosha pero peking protector pala yon. Inakusahan siya ni Sosha na gumagawa lang ng fake news. Ipinakita ni Koaki kung paano nasira ang set. Umiyak si Eiki dahil hindi niya sinasadya na masira ang lahat. Dahil kay Himawari, lumapit si Koaki kay Eiki para ayusin ang set at sumama rin si Kei. Napansin ni Koaki na nawawala pa rin ang tunay niyang forehead protector. Tinulungan ng lahat ang pag-aayos ng set. Naiwan sina Koaki at Himawari para hanapin ang protector. Inabot ito ni Osaka sa kanila. Binantayan niya pala sila matapos marinig ang usapan ni Eiki at Sosha at pinalitan niya ang protector nung summoning Rashomon. Sabi ni Osaka, pambayad utang iyon sa tulong noong dinukot siya at hinala niya na bumalik lang si Koaki sa academy dahil sa dating bad behavior. Pagkatapos nila umalis, lumapit si Eiki para humingi ulit ng tawad at ipinakita ang sulat. Nakasulat doon na si Koaki ay shinobi na may sikreto at mapapatalsik sa academy. Naniniwala na ngayon si Eiki na prank lang yon. Nagtaka si Koaki kung sino ang may gusto na mapatalsik siya at dali-dali siyang tumakbo papunta sa infirmary para tingnan si Kei. Samantala, may dalawang opisyal mula sa Land of Bamboo na nag-uusap tungkol sa susunod na mamumuno. Plano ng tatay ni Kei na ipahayag siya bilang tagapagmana. Kontra sa plano nila na ang mas batang kapatid ang maupo. Nagdesisyon silang magpadala ng assassin. Dumating si Koaki kay Kei sa tamang oras at napigilan ng pag-atake. Nakatakas ang assassin. Nagising si Kei agad matapos itaboy ni Koaki ang assassin. Pinilit ni Koaki na ihatid siya pauwi imbes na dumiretso sa opisina ng Hokage para mag-report. Nagdesisyon siya muna mismo ang magbantay kay Kei hanggang matapos ang festival. Kinabukasan, abala ang mga estudyante sa paghahanda ng academy para sa festival. Napansin ni Shino na todo effort ang mga bata. Si Hana naman ay pagod na pagod dahil hanggang gabi siyang nag-asikaso ng festival at sana raw ganun din kasipag ang mga estudyante sa klase. Bumalik si Eiki sa role na Jiraiya at nangakong babawi siya kay Kei sa mga nangyari noon. Iniisip ni Koaki na ang nagbigay ng tip kay Eiki ay alam na binabantayan niya si Kei at baka may nakalusot na kalaban sa loob ng academy. Tinanong siya ni Himawari kung ano ang nangyari sa infirmary pero iniiwasan niya ang sagot dahil pakiramdam niya delikado na para masangkot pa si Himawari. Dumating sa Academy Festival ang Team 7, 10, 5 at 15. Curious ang Team 7 at 10 na makita si Koaki sa dula. Lalo na't narinig nilang slug daw ang role niya. Masama ang pakiramdam ni Hana at pumayag siyang magpahinga sa infirmary ayon sa payo ni Eiho. Mas lalo pang nag-alala si Koaki. Pinuri ni Chocho ang mga matamis ni Konashi at nagbigay pa ng tips para mas gumaling. Sina Ran at Suzo ay gumawa ng sobrang nakakatakot na haunted house gamit ang experience nila sa 7 Mysteries at halos maiyak sa takot ang Team 5. Nag-comment sina Nian at Harika tungkol sa gamit nilang drones at insects. At nangakong susuportahan ni Denki ang ganong tech sa future. Sa booth ni Mimi at Kura, naglaro sina Boruto, Shikadai, Inojin, Sarada, at Tsubaki ng Kanai target game at nanalo ng sandamakmak na premyo, kaya napaisip ang iba kung dapat bang bawal ang mga shinobi doon. Natapos agad ni Hibari ang mga eksena niya para mapanood ang debut ni Osaka sa dula. Kinuhanan sila ng litrato ni Sosha para sa festival album. Tinanong ni Koaki kung nasaan si Batora pero sabi ni Kei may importanteng lakad daw ito. Nagtaka si Koaki.
Napagkamalan pa niyang assassin ang isang bisita. Sa totoo lang, pinagmamasdan ng assassin si Kay mula sa itaas. Inanunsyo ang simula ng dula at umupo na ang audience. Kinakabahan si Kay dahil teamwork ang buong play at nagpapasalamat siya kay Koaki sa lahat ng tulong. Biglang may sumabog at may liham na dumating sa academy. Sinabi na walang pwedeng umalis hanggat hindi sigurado ang kaligtasan. Nagbanta pa na may susunod pang pagsabog kapag may tumakas o kumontak sa labas. Nag-uusap ang mga staff ng academy tungkol sa banta. Nag-alok tumulong ang mga dating estudyante. Naisip ni Koaki na baka panlito lang ang gulo at si Kay talaga ang target. Nagpa siya si Osaka na sumunod at manatili habang sina Eiki at Eiho ay tumulong. Lumipad si Inojin sakay ng drawing niya para ituro kung nasaan ang mga explosive tag. Ginamit ni Shino ang kakaitsu niya sa mga ventilasyon para hanapin ang mga bomba. Natuklasan ni na Eiki at Eiho ang isang explosive circuit sa likod ng school. Naiwan si Eiki para i-disarm ito habang tumakbo si Eiho para magbabala. Nagdesisyon si Koaki na tulungan si Eiki at inutusan si Himawari na bantayan si Kay. Na-disable ni Eiki ang halos lahat pero ang main explosive ay nasindihan na. Tinanggal ito ni Koaki at gumamit ng shadow clone para dalhin ito sa taas ng building. Doon ito sumabog nang walang nasaktan. Sa loob ng building, may mga smoke bomb na pumutok at ginamit iyon ng assassin para makalapit kay Kay. Naalala ni Himawari ang bili ni Koaki, kaya ginamit niya ang Byakugan at sa gitna ng usok, napaatras niya ang assassin. Paglabas, sinabi ni Himawari kay Kay na may umatake sa kanya. Humabol ang assassin, pero dumating din si Koaki. Hinabol niya ito, pero naghulog ang assassin ng mga explosive tag kanay para makatakas. Sa gitna ng gulo, nakita ni Koaki si Hana na sugatan sa mga debris. Nakonsensya siya dahil nasaktan ito habang hinahanap sila. Napagtanto ni Kay na siya talaga ang target base sa kilos ng tatay niya at sa reaksyon ni Koaki. Tinanong niya sa sarili niya kung siya ba ay talagang binabantayan ni Koaki.